Word, and the Word was with God. May fellowship sila, and the Word was God. Alam niyo, ang John 1:1, pag nag-aaral kayo ng malalim sa Bible, mas una to kaysa sa Genesis 1:1. Kasi sa Genesis 1:1 na nakalagay doon, in the beginning, God created the heaven. Yun yung, ang kinuwento ng Genesis, nung nagsimula ng maglikha ang Panginoon. Pero alam niyo ba na may panahon na wala pang nilikha ang Diyos, siya pa lang? Yan yung verse 1 ng John 1:1. Mas nauna to actually. Kinuwento ito, wala pang nilikha, meron ng Diyos. Yan ang ibig sabihin. Punta tayo sa verse 14. And the Word was made flesh. Sino ba yung nagkatawang tao? Si Kristo yan. And dwelt among us. Nakipagmuhay siya sa atin sa loob ng 33 years. Sabi ni John, we beheld His glory. Nakita nilang kalulatin niya, the glory as the, sa pagka-Diyos. No? Now tayo, naging anak tayo ng Diyos, ang tawag sa atin, adopted. Hindi tayo Diyos, binigyan lang tayo ng karapatang maging anak ng Diyos, pero hindi tayo Diyos. Si Kristo lang ang nag-iisa, katangi-tangi, ang tawag sa begotten Son of God. Sa John 3:16, no? For God so loved the world, He gave us His only begotten Son. Dito bugtong. So yan ang kanyang kalikasan, mga kapatid, no? Si Diyos. Si John the Baptist, sino siya? Actually, balik tayo sa John chapter 1. Bago sinimulan yung verse 3, and all things were made by Him. Siya rin ang naglikha. Yan pa lang yung Genesis 1:1. In the beginning, God created the heaven and earth. Pero bago nag-verse 3 sa John 1, meron mo ng John 1:1 at saka 1:2. Yun yung wala pang kalikasan niya, yung isa Diyos, yung isa ay tao. Si Jesus Christ, gusto niyo pang mas kompletong nature niya, siya yung God-man. Siya yung Diyos na tao. Siya yung Diyos na nagkatawang tao. No? Ang pagkakaiba niya sa Ama, ang Ama, Diyos na hindi nagkatawang tao. Yung anak niya, Diyos na nagkatawang tao. So malinaw, no? Pangalawa, prophecy. Ano yung pagkakaiba sa prophecy nila? Ang pagkakaparehas. Of course, buong Bible, tumutungkol kay Jesus Christ. Gumagamit ako lagi sa inyo ng ilustrasyon. No? Kung kayo may Bible, at ang iniisip nyo, kunwari, ilarawan nyo yung isang page ay daliri, lahat ng daliri nakaturo kay Kristo. Pag inaral nyo ng malalim ng Bible, lahat po yung patungkol kay Kristo. No? Kunwari, dun sa Genesis 3:15, unang binanggit yun, nung magkasala si Adan at si Eva, sabi ng Panginoon sa babae, mula ngayon, pag-aaway kita, babae at saka yung ahas. Yung binhi ng ahas at saka ang binhi mo. Si Jesus Christ na po yung tinutukoy doon. Pag inaral nyo ng malalim. Ang ibig sabihin ng binhi, ang ipapadalang anak ng Diyos, idadaan siya sa sinapupunan ng isang birhen, ng isang babae. Sabi nga po, kaya mga babae, maging lesson sa inyo si Eva at saka si Mary. Sabi nga, kung babae ang nag-cause ng pagkakasala ng tao, babae din ang ginamit ng Diyos para dalhin ang tagapagligtas. So, hindi kayo iniitsipero ng Panginoon sa kanyang plano. No? Actually, sabi nga, it is not good for man to be alone, kaya ginawan siya ng asawa mula sa katawan ng lalaki. At ang dami niyan mga kapatid, Genesis 12, nung tinawag na si Abraham, sabi ng Panginoon, Abraham, mula sa iyong binhi, pagpapalayo ko lahat ng mga bansa. Si Jesus Christ ulit yun, yung tinutukoy na seed, binhi ni Abraham. Tapos nung pagdating kay Isaac, may binanggit din, ang binhi mo. Pagdating kay Jacob, ang binhi mo. No? Tinutukoy ito talaga, singular eh. Jesus Christ yun. Paano pinagpala ang buong mundo dahil sa binhi ni Abraham? Abay, pinagpala dahil nagkaroon tayo ng tagapagligtas. Kaya ang mga Hudyo, mga kapatid, kahit ganyan ang nangyayari sa mundo, huwag kayong magagalit sa mga Hudyo. Minsan hindi sila maintindihan ng mundo eh. Bakit ginigera nila yung Lebanon, bakit ginigera nila? Kasi self-preservation yun, sila inaatake. Inuunahan na nila, no? Pero mga kapatid, wala tayong magagawa, no? Dahil sa nagkatawang tao Panginoon sa pamamagitan ng lahi ng mga Hudyo, binigay sa buong mundo. No? Nagkaroon tayo ng Bible, mga Hudyo rin nagsulat niyan. Nagkaroon tayo ng simbahan, tinatag din yan sa Hudyo, doon sa Jerusalem. At alam niyo, lahat ng matatalino, pag nag-aral kayo, no, yung mga nag-invento ng mga kapaki-pakinabang na bagay, mga Hudyo yan. No, yung ginagamit natin Facebook, Hudyo yan. No? Si Zuckerberg. Tapos, si Microsoft, sino ba yun? Mga Hudyo yan. No? Yung nag-ano ng ating Waze, mga Hudyo yan. Mga kapatid, almost everything. No? Yung ibig sabihin na, hindi lang pinagpala spiritually, pinagpala materially, intellectually. No, yung mga invention na kakaiba, sila yung nagbigay sa atin yan. Pero mas maganda yung tagapagligtas. Si Jesus Christ galing sa kanila.
Si John the Baptist may prophecy ba? Binanggit natin last week yan. I-quote ko na lang, no? Sa Isaiah chapter 40. Diba? Verse 3, nasabi ron ipapadala ko, ulitin natin, para yung baka yung iba wala dito na Sunday. Ang sabi ng Isaiah 40 verse 3, para lamang maunawaan nyo na, kakaiba yan, no? Wala sa ibang disciple, tanda nyo, wala sa ibang disciple akong alam na pinrapisan. 12 apostol ng Panginoon, di ba? Tapos, meron pa mga lumitaw, sina Pablo, yung iba pa, sina James, walang nakaprophesy. Pero si John the Baptist, I think, maliban sa Panginoon Jesucristo, siya lang inihula na darating. Sabi ng chapter 40 verse 3, the voice of Him. Kaya nga, ang Baptist, magaling tayo sa boses dapat, no? Either sa kanta or sa preaching, or sa teaching. Siya yung boses na umiiyak sa ilan, riot in the wilderness, prepare ye the way of the Lord, make straight in the desert a highway for our God. Pinaliwanag ko last week yan. Mga kapatid, na pagdarating ang isang hari sa isang liblib na lugar, may advance party para i-prepare yung kanyang daraanan, yung kanyang hotel na tutuluyan, yung mga kalsada, ayusin, no? Tapos siya rin yung nag-a-announce. Verse 4, every valley shall be exalted, every mountain and hill shall be made low, and the crooked shall be made straight and rough plain. Anong ibig sabihin yan? Hindi physical. Kung yung physical na hari, inihanda yung kanyang dadaanan, si Kristo bilang hari ng mga hari, iahanda yung mga tao na kanyang gagamitin para maging simbahan. No? Actually, mamaya makita natin, bubuin yung simbahan sa pamamagitan nitong dalawang ito. No? So mga kapatid, yan then punta tayo sa Malakay, yung pinakahuling book sa Old Testament, bago mag-Matthew. 2 beses din, binanggit dito si John the Baptist. Hindi siya tinatawag na John the Baptist, pero siya yung tinutumbok dyan. Chapter 3, verse 1 ng Malakay. Behold, I will send my messenger. Ang mga Baptist, messenger tayo, no? And he shall prepare the way before me. And the Lord, ang Panginoon Jesucristo, whom you seek, shall suddenly come to His temple. Di ba si Jesus Christ? Bigla siya lumitaw. Tapos pumasok siya sa templo, nagalit nga sa ginawang negosyo yung kanyang templo. So sabi niya rito, even the messenger of the covenant, whom you delight in, behold, he shall come, saith the Lord of hosts. Tumalang tayo sa chapter 4 ng Malakay, verse 2. 3 beses siyang binanggit sa Old Testament. No? Si John the Baptist yan. But unto you, 5 pala, 4:5, chapter 4, verse 5. Behold, I will send you, ang tawag nga lang sa kanya, Elijah. Pero kanina si Elijah dyan. Ang ibig sabihin niyan, isa siyang preacher o prophet na kahalong tulad ni Elijah, mabagsik, matapang. I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord. Siya yung tinutukoy kasi binanggit mismo ni Kristo, kung gusto niyong paniwalaan, siya si Elijah. Tinutukoy niya si John the Baptist. So mga kapatid, may prophecy patungkol sa kanila. Gino-compare lang natin yung dalawa para lumalim ang pagkakilala natin kay John the Baptist. No? And then, pangatlong, aralin natin, ancestry, o yung kanyang parent. Of course, pagdating kay Jesus Christ, ang ama niya, God the Father. Wala siyang tatay na tao, ha? Huwag kayo maniniwala kahit na anong mga lumitaw na mga, alam niyo ngayon, may mga lumilitaw na binibigyan ng human father si Jesus. Bakit? Dinidestroy siya ni Satanas. Kasi pag napatunayan na siya may human father, wala na, hindi na siya savior. Kasi yung father niya makasalanan. Makasalanan din siya. Pero malinaw balik tayo kay John. Balik tayo kay John chapter 1. Makikita niyo na talagang kung sino yung kanyang father. Sabi ng John chapter 1 verse 14, binasa natin kanina, the word was made flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory of the only begotten of the Father. So tatay niya talaga, God the Father. Pero ang nanay niya, si Mary. Sa katawang tao yan. No? Malinaw po sa Bible, sa Luke chapter 1, nagulat si Mary na binati siya ng anghel. Lubos kang pinagpala sa babaeng lahat. No? Alam niyo, yung parang salitang yun, ngayon ko lang na-realize kagabi habang inaaral ko, ang nagsalita ko na yung anghel. Punta natin, Luke chapter 1. Kasi baka magkamali tayo ng pagpuputin. Ang nagsabi ng anghel, at pati maging si Elizabeth, sinabi niya, sabi ng Luke chapter 1, verse, simulan natin sa 26. Tignan niyo ang mangyayari. Luke chapter 1, 26. In the 6th month, the angel Gabriel was sent from God unto a city of Galilee, taga Nazareth sila, to a virgin. Mary espoused to a man. In-emphasize na say virgin, no?
bagaman siya nakatipan na sa isang lalaki whose name was Joseph of the house of David. Kasi prophecy yan, dapat seed of David yung magiging katawan ng Panginoon. And the virgin's name was Mary. Verse 13. And the angel came unto her and said, Hail thou art highly favored, the Lord is with thee, blessed art thou among women. Tama naman yun eh. Sinabihan siya ng anghel na, ang ganda ng pagkakasabi, thou art highly favored, lubos kang pinagpala, no? Blessed art thou among women. Pero hindi siya naging Diyos. Sa ibang reliyon, ginawang Diyos na si Mary. Di ba may panalangin na gano'n? May panalangin na gano'n, ina ng Diyos. Mga kapatid, walang ina ang Diyos. Blasphemy yun. Walang ina ang Diyos. No? Si Kristo may ina sa katawang tao. Si Mary yun. So si Mary ay ina ni Jesus sa kanyang katawang tao. Sana na-differentiate nyo. Yes. Si Jesus ay Diyos kasi anak siya ng God the Father. Pero wala siyang nanay. Ngayon, kasi nagkatawang tao siya, kaya kailangan siya magkaroon ng magulang. Yun ang nga si Mary. Pero nilinaw ng Bible na virgin si Mary nung pinanganak para walang manang kasalanan. Okay? Kasi ang kasalanan nasa lalaki. Tanda niya, nasa binhi ng lalaki yan. Okay? So mga kapatid, sana maging malinaw. Ngayon, si John the Baptist, sino yung magulang? Malinaw si Zacarias. Yan, sa Luke chapter 1 verse 5, no? There was in the day of Herod, the king of Judea, a certain priest named Zacarias. Pari. Alam niyo, kung may pari sa Old Testament, lahat yan may asawa. Ewan ko bakit nauso ngayon na pag magpapari, walang asawa. Hindi, sila may, ayan o, si pari, pero may asawa siya. Ang asawa niya nga, si Elizabeth. So ang nanay, si Elizabeth, no? Sila yung mga maka-Diyos na tao, pero makasalanan pa rin. May malang kasalanan yan eh. Okay? Kaya lang, talaga naglilingkod sila pareho sa Panginoon. Yan ang maganda, no? So, I hope, klaro tayo dyan. Okay, pang-apat, Panginoon na to, nature, prophecy, pero pang-apat na comparison, birth, kapanganakan, parehong miraculous. Parehong by miracle yan. Bakit? Si Jesus, wala siyang human father. Parang imposibleng mangyari yan. At walang sumunod yan, mga kapatid. Huwag kayo maniniwala ngayon na may isang birhen na muling nabuntis. Hindi totoo yun. Pwedeng dalaga, mabuntis, walang asawa, pero may nakasama yan, may nakarelasyon. Iisa lang yung tinutukoy na yan sa Bible, no? May isang babae, wala pa siyang nakakatabing lalaki. Actually, nilinaw ni Mary yan eh. Nung binati siya ng anghel na, sabi ng anghel, lubos kang pinagpala, bakit niyo ako sinasabihan ng ganyan? Actually, tanong niya yan eh. Verse 34, look, nasa Luka 1:34. Then said Mary unto the angel, how shall this be? Seeing I know not a man. Now, tingnan niyo yung salitang no. Dinidin ko lagi, no? Sa atin, dinidin natin yung salitang no. Alam niyo, ibig sabihin ni Mary, wala namang kilalang lalaki. Pwede ba yun? Siyempre, tatay niya, kilala niya. Maring may kapatid si Mary. Si Joseph, lalaki, kilala niya sigurado. Katipan na nga niya eh. Actually, engaged na nga sila eh. Bakit sinabi niyang no? Sa Bible lang no, ibig sabihin niyan, hindi sila nagkaroon ng sexual relationship. Kaya nga sa Bible, ang salitang no, relationship ang ibig sabihin niya. Kaya nung sinabi ni Jesus na, nung may kumakatap sa langit, Panginoon, papasukin mo kami, nung sabi ni Jesus sa mga yun, hindi ko kayo kilala, magsilayas kayo dito. Ano nangyari hindi niya kilala? Diyos siya. Ibig sabihin nun, hindi tayo naging tayo. Kaya laging minuulit yun. Siguraduhin yun na naging tayo kayo ni Kristo. Merong kanta yung labis na nasaktan, ano? Meron siyang phrase doon na nasabi niya, paano na ako, paano na tayo, okay, sasagutin ka ni Kristo, meron ikaw, meron ako, pero walang tayo. Kaya ibig sabihin, hindi mo siya tinanggap eh. Pag hindi mo pinagsisihan ng kasalanan kung sumampalataya kay Kristo, pag hindi mo pinapasok sa puso mo, hindi kayo naging tayo ni Kristo. Nakuha nyo? Pag nakikita ko yung salitang no, yun ang sinasabi ni Mary ngayon. How shall this be? Paano ako mabubuntis? Seeing I know not a man. Hindi ibig sabihin wala siyang kilalang lalaki. Wala pa akong naka-niig. No? Sexually. Oh. So mga kapatid, miraculous talaga ang pagkapanganak niya. No? May human mother nga siya, pero virgin pa. Pero kaya nga milagro yan. Si John the Baptist, paano naman sa pinanganak? Milagro din. Bakit? May tatay nga siya, pero alam niyo dinidin sa Bible, Luke 1:7. Tingnan natin sa 1:7. Look. Now mga kapatid, napakahalaga nito mga verses na pinapakita ko. And they had no child. Si Zacarias yan at saka si Elizabeth. Because that Elizabeth was tao. And they both were now stricken in years. Kumbaga, menopause na. Matanda na.
dalawang problema niya eh. Matanda na nga siya, matanda pa yung lalaki, tapos bawog pa siya. Talagang, kaya lang, binili sila ng Panginoon. Naglingkod sa Panginoon eh. No? So, tapos tayo sa birth. Tingnan natin yung childhood nila. Yung pagkabata nila, ang comparison natin ganito. May nagtanong kasi sa akin yan, ang dami nagtatanong, anong ginagawa ni Jesus? Ba't hindi record sa Bible? Ang daming taong presuming, ano? Yun sabi na, bakit hindi pinakita kung saan siya nag-aral? Bakit hindi pinakita? Yun nga nasa Bible, hindi mo pa kayang aralin. Alamin pa. Yun nga na nakasulat yan sa Bible, hindi mo pa nga nababasa lahat eh. Gusto mo pa yung iba. 3 years lang po yung 3 years lang yung pinakita. Samantalang, sabi ng John chapter 21, pag sinulat lahat ng ginawa ni Jesus, hindi kakasya ang libro sa buong mundo. Basta tayo, ang doctrine natin dyan, kung ano yung nakalagay, yan ang kailangan natin malaman. Yung hindi nakalagay, hindi mahalaga for your salvation. Yung ibang tanong mo, pwede pang masagot yan sa langit. Pero yung bago ka makarating sa langit, yun ang kailangan mo, yung mga nasa Bible, yun ang kailangan mo. Kaya mo supply yung mga yun eh. May nagtanong na rin ako sa akin lately. Pastor, bakit ang dami hindi nakalagay mula nung si Jesus ay pinakita, 12 years old siya, tapos pinakita 30, totoo yun. Pinakita siya 12, pero 30 na nung pinakita nung binaptize na. Mamaya, masasagot ko yan. Pero sa ngayon, mga kapatid, ano yung pagkakaiba nila sa childhood? Pinakita si Jesus nung 8 araw siya. Muna, pinanganak. Maraming verses yun. Matthew chapter 2, tsaka Luke chapter 2. Kaya may Christmas. Pinakita kung paano naglakbay si Mary, paano tinanggihan, paano naglakbay yung mga wise men. Pinakita yan kung paano pinanganak. Tapos may mga anghel. Tapos sumunod na pinakita 8 araw. Dito yan sa sa Luke yan. No? Ano yun? Nung sabi nyo ba binigyan. Kaya actually yung isang binyag doon nila kinukuha eh. Kasi doon binigyan ng pangalan si Jesus, hindi siya bininyagan doon. Sinircumcise siya. Sa mga Hudyo, pag 8 araw ng bata, isi-circumcise na. Bakit? Bakit 8 araw? Sabi ng mga medical practitioner, yan daw yung pinaka-safe na edad. Na circumcise na hindi siya ma-infection o pinaka-kaunti ang dugo, ganyan. No? Kasi alam nila yan. Kaya si Jesus, nung 8 days siya, sinircumcise siya at dun sa binigyan pangalan Jesus. Kailangan alam yan. At ang nagbigay ng pangalan sa kanya, mismo God the Father. Kasi sinabihan si Mary, buntis pa lang eh. Magbubuntis ka, magkakaanak ka, lalaki, tatawagin mo si Jesus. O di malinaw na ang Diyos ang tatay talaga ni Jesus, hindi si Joseph. Kasi kung si Joseph yan, baka Joseph Jr. ang pangalan niya. O kaya Matias, kasi yung mga tatay nila, may mga Matias na pangalan eh. Ganun naman ang Hudyo, no? Pero nung pinapangalan ni Jesus, kasi ang ibig sabihin ng Jesus, Savior. Ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanyang kasalanan. Yun ang eksaktong meaning ng Jesus. So mga kapatid, pinakita siya, sumunod, pinakita na siya, 12 years old na siya. Si Jesus to eto na nung, ang mga Hudyo kasi, pag bata, hindi pa sinasama sa templo. Pero pag 12 na, lalo na yung lalaki, isasama na, at taon-taon yan, isasama na yan. Wala nang puknat yan, no? Ayun, pinakita si Jesus na, nagpaiwan nga siya dyan. No? Tapos nakikipag-aral siya, umalis na yung mga parents niya, babalik na sa Nazareth, nawala siya. 3 days. Binalikan nila, nakita nila, nag-aaral, tinanong nga siya ni Mary, ba't mo kami ginanito? O doon sumagot si Jesus na, hindi niyo ba alam? I must be about my Father's business, which is yun na yung templo. Yun na yung mag-aaral na siya na salita ng Diyos. Ano? Pero nag-submit pa rin si Jesus. Pwede ba natin puntan yun? Luke chapter 2. Parang total, malapit lang naman. Parang may maisagot kayo sa mga nagtatanong sa inyo, ano nangyari kay Jesus mula nung pinanganak siya hanggang sa tumanda siya? Mga summary lang to. Magsisimula tayo sa verse 40. Verse 40, Luke chapter 2, verse 40, and that child, si Jesus yan, grew and was strong in spirit, filled with wisdom. Alam niyo, ang tawag niya, reading between the lines. Anong ginagawa ni Jesus? Nag-aaral siya ng scripture. No, hindi pa siya 12 years old. Tinuturuan siya. Tapos, siyempre, bilang Hudyo, tinuturuan din siya ng kabuhayan ng tatay niya. Karpintero yung tatay-tatayan niya. Alam niyo ba na si Jesus ay karpintero at mason? Pag inaral niyo talaga. Ako wala akong duda na tinuruan siya at nagtrabaho rin siya bilang karpintero. Bago siya nangaral, no? Nag-work din siya. Kasi nakalagay dyan siya ay what strong, ibig sabihin lumaki sa espiritu, puno ng wisdom, ayun yung education. And the grace of God was upon him. Tapos kinwentod nga dyan yung nawala siya, no? Pero tumalo na tayo sa verse
49. Ito na yung sagot niya sa nanay niya nung sinabi sa kanya. And he said unto them, how is it that you sought me? Ba't niyo ko hinahanap? Wishing not that I must be about my father's capital letter in F. Alam mo, ba't yung sinagot ng ganyan? Kasi kinukulit siya ni Mary, ba't ginanito mo kami ng tatay mo? At 12 years old na, baka minsan pwede mo makalimutan yun eh. Naampun mo lang, o kaya naalaga mo lang. Pero alam mo yung minsan masyado kang possessive na, anak, ba't mo kami ginanito ng tatay mo? Pag binasa niyo yung verse 48, when they saw him, kasi 3 days nilang hinahanap eh. They were amazed, and his mother said unto him, Son, why hast thou dealt with us? Behold, thy father is on the left. Si Joseph ang tinutukoy dyan. Okay? And I have sought thee sorrowing. Masyado kaming nalumbay kasi akala namin na paano ka na. Kaya sinagot niya na, pinaalala niya na, Nay, tanda niyo, hindi po yan ang tatay ko, no? Ang tatay ko talaga, ang God the Father, kaya ako nandito, may business ako. Ibig sabihin ng business, hindi yung business na pagkakitaan. Obligasyon. Mission. Yan ang ibig sabihin niya. Tayo, may business tayo ngayong araw na to dito, no? To glorify God. At verse 50, and they understood not, siyempre hindi nila gano'ng maintindihan, the saying, which is faith. Pero tignan yung ginawa ni Jesus. Ito yung pwede nyo isagot sa nagtatanong, anong ginawa ni Jesus between 12 to 30. And he went down with them, sunod pa rin siya. Came to Nazareth, he was subject unto them. Minsan, nagsunod siya sa magulang niya. At ang Hudyo, laging tinitrain niya yung anak niya ng kabanalan, tinitrain niya ng proper good moral and conduct, tapos paano maghanap buhay, but his mother kept all these sayings in her heart. Verse 52, ito yung sagot talaga pan-general. And Jesus increased in wisdom. Nag-aaral siya. Stature. Siyempre, maaaring nag-exercise yan, kumakain pa rin. Yan ang mga general na tanong dyan, no? Ay sagot. In favor with God. Ibig sabihin, nag-worship siya sa Panginoon katulad natin. With man. Nakikipag-socialite din siya. Ay, pili kumatin din siya ng party. Pero yung iniiwasan yung kasalanan. O, may kaibigan din siya. Pero hindi na pinasulat lahat yan. So, huwag niyo sasabihin si Jesus, hindi nakipagkapwa-tao. Meron nga akong isang pastor, Baptist din to. Kasama ko pa nga sa church eh. Ayaw niya nung tumatawa sa church. Pagka yung pastor ay nagbigay na ng joke, sisitayin niya pagbaba mo sa pulpit. Ba't ka nagpatawa? Parang nadedesikrate daw sa salita niya. Bakit? Bawal ba tumawa? Ba't niya nakita ka bang si Jesus ay tumawa? Pag ganun ang logic mo, si Jesus hindi naligo. Okay? Si Jesus ay hindi, yung mga normal na ginagawa natin, hindi nagbawas, hindi it is improbable na hindi niya ginawa yun. Tao siya, pero hindi sinulat sa Bible. Makita niyo ang logic, no? Yung iba, ganun sila eh. Pagka hindi nila nakita sa Bible, hindi nila maling interpretasyon ng Bible. Si Jesus nung nakita niyo yung bata na parang umiti naman siya, parang tumawa. Bata, hindi pinakitang tumawa, pero possible yun, ano? Possible yun na gusto nila naging seryoso, mali yun mga kapatid, no? Mali yun mga kapatid. So, at least naipakita ko sa inyo. Napunta natin si John the Baptist. Si John the Baptist, pinakita lang yung prophecy, yung sa Luke chapter 1, magkakaanak kayo. Pero hindi na pinakita na kung paano siya pinanganak. Aminin natin yan. Pangalawa, walang record ng pagkabata niya. Wala. Sumunod na ipapakita sa atin mga kapatid, na 30 actually, hindi nga sinabing edad, pero ang assumption natin, mga 30 rin siya. Kasi nauna lang naman siya ng 6 months eh. Baka 31 siya. O kaya 30 siya, kasi nangangaral siya bago nagpabaptize si Jesus. Kasi si Jesus eksaktong 30 nung nagpabaptize siya. Eh dapat nauna ng konti si John the Baptist na nagpabaptize. So i-assume natin na mga 30 rin siya, o kaya basta 30 rin siya. So malinaw mga kapatid, yan, punta na tayo sa adulthood. Ino-compare natin yung dalawa. I hope meron tayong natututunan dito para makilala natin. Adulthood, ayan. Paano yung kanilang adulthood? Si Jesus, nasa Luke kayo, di ba? Tingnan natin Luke chapter 3 verse 21. Luke chapter 3, 21. After 12 years old na pinakita sa chapter 2 ng Luke, ito na kagad yung pinakita sa 3:21. Now, when all the people were baptized, it came to pass that Jesus also being baptized, ilan taon siya? And praying, the heaven was open, and the Holy Ghost descended in bodily shape like a dove upon him, and a voice came from heaven which said, Thou art my beloved Son, in thee I am well pleased. Verse 23. And Jesus himself began to be about 30 years of age. Palina, pag sinasabi ko sa inyo 30 years yan na nabaptize, meron tayong prueba sa Bible. 30 anyos siya mga kapatid, no? So, diyan siya pinakita nung binaptize siya ni John the Baptist,
sa Jordan River. Si John the Baptist, pinakita ba? Well, pinakita sa John chapter 3, nangangaral na agad. Bigla kang sumulpot sa wilderness. Ang preaching niya, repent for the kingdom of heaven is at hand. Tapos yung mga nagsisisi, binibinyagan niya. Yan kagad ang pakita kay John the Baptist. Walang pinakita na kabataan, antimano. Pero it doesn't mean na hindi siya nabuhay bilang ordinaryong tao. Mga kapatid, ha? Okay, punta natin yung authority nila. Ano yung authority nila? Alam niyo si John, ang Panginoong Kristo, overwhelming yung authority niya. Doon tayo sa John chapter 3. Kanina may binanggit doon sa binasa ni Brad, no? John chapter 3. May binanggit doon sa verse, saan ko bibigay yung authority rito? Verse 35, I believe. John chapter 3, verse 35. The Father loved the Son and hath given all things into His Son. Ang authority ni Kristo, kumbaga lahat ng authority binigay sa Kanya. Mas lalo nyo maunawa pag pumunta kayo sa Matthew 28:18, all authority, all power from heaven and earth is given unto me. So, all-encompassing. Authority niya to preach, to start a church, no? Lahat yan. Authority niya na magbigay ng mensahe, no? Na interpret yung scripture, kahit na may religion na dumating siya, mali yung interpretasyon ng mga Pariseo. Ang interpretasyon ng Pariseo, yung pagsunod sa batas ang magliligtas. Sabi ni Kristo, hindi. Ang kautusan ay salamin lang para makita ng tao na siya makasalanan. Pag nakita niya na makasalanan siya, maghanap siya ng panlinis ng kasalanan niya. Ang panlinis ng kasalanan, hindi batas. Dugo ni Kristo. Okay? Si John the Baptist, anong authority niya? Nakita natin yung kanina sa John 1:6. There was a man sent from God, whose name was John. Ang authority lang niya is to baptize. At saka i-prepare. Kaya anong magawa niya na yun, wala na siya, namatay na siya. Mga kapatid, bibigyan ko kayo ng ideya, mga kapatid, ano? Kung gusto niyo na i-bless ka ng Panginoon ng good health, ng prosperous life, o kaya ng long life, hanapin mo yung pinagagawa sa iyo ng Diyos. Sigurado meron. Hindi lang tayo pinapunta rito para kumain at tapos mamatay. Meron siyang mission sa atin at unti-unti nga nadi-discover na natin yan. Number one, para tayo maligtas. Maligtas ka na. Pag may kapatid pinatay, may papagawa pa. Gusto niya magligtas sa simbahan niya. Ngayon, may pinagawa ng church, hahanapin mo ano yung perfect will ng Panginoon. Pastor ka ba? Musician ka ba? Magiging, marami yan mga kapatid, no? Si John the Baptist, natagpuan niya ng kanyang mission ay, yun lang, ano? Mga ralihan tayo dadaanan ng Panginoon. Pag dumating na yung pinaghahandaan, exit na siya. Mamaya, papakita ko siya paano siya nag-exit, ano? So mga kapatid yan, punta na tayo sa ministry. Well, lagi ko minuulit sa inyo, maraming ministry ang Panginoon, pero 4 lagi yung binabanggit ko sa inyo, no? Inuulit-ulit ko. One is, ipakilala ang Diyos na hindi nakikita. Isang mission ni Kristo yun, ipakilala niya ang Diyos na hindi kilala. Kung gusto niyo ng verse, punta tayo sa John chapter 1. Chapter 1 ba yun? Tama. John chapter 1 verse 18. John chapter 1, mahalaga itong verse na to mga kapatid. Pagka ituturo nyo sa iba, bakit ba bumaba si Kristo? Okay, number 1, tubusin ang kasalanan. Pero no man had seen God at any time. Totoo yan. Ang dami nang nabuhay ng tao pero hindi pa nila nakita ang Diyos. Ultimo si Abraham, ultimo si Moses. Sino ba yung nakita niya ang likod lang ng Diyos? Sino ba yun? Is it Abraham or Moses? Hindi ko na maalala, no? Pero hindi mo makikita talaga kasi mamamatay ka. At lalo pinatunayan ni Jesus, wala pang nakakita sa Diyos sa anong paraan. The only begotten Son. Ang bira kung si Jesus ay tao lang. Ano? Paano niya nakita ang Diyos? Kung nagsimula lang siya, nung pinanganak siya. Yun ang hindi masakyan ng iba eh. Paano nangyaring si Jesus ay kapantay ng Ama? Pinanganak siya. Actually nga ako mahilig ako sa history, di ba? Isa pinakwento ko, alam niyo ba si Socrates? Alam niyo ba si Alexander the Great? Alam niyo ba si Julius Caesar? Nauna pa silang piyamak kay Jesus eh. Nung sinauna silang tao, wala pa, hindi pa nagkatawang tao si Jesus, nandiyan na sila. Pero sa katawang tao, tinutukoy namin to. Pero in existence bilang Diyos, nandiyan na siya. Nakita natin kanina sa John 1:1 eh. In the beginning was the Word was with God, the Word was God. Kaya lang, in God's perfect time, ang Verbo ay nagkatawang tao. Yun ang simula ng kanyang katawang tao. Sa mga kapatid, pakilala ang Diyos. Pangalawa, ito sikat na to, redeeming man,
from the penalty of sin. Tubusin ang kasalanan natin. Alam na natin yan, no? Para tubusin. Kung gusto niyo ng verse, John 1:29. Sabi ni John the Baptist, the next day, nung magpapabinyag na si Jesus, John saw Jesus coming unto him and said, Behold, the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. So, ang mission ng Panginoon, bilang pakilala ang Ama, ang Diyos na hindi nakikita, tubusin ang kasalanan ng tao. Pangatlong mission ni Kristo, role model. Siya rin yung magpapakita sa atin paano mabuhay bilang tao. Nakita natin ganun sa Ephesians, di ba? Siya yung standard, siya yung measure of the yung perfection, no? So mga kapatid, siya yung atang sabi ng mga talata, kunwari Romans 8:20, kinukuto na lang, to be conformed to the image of His dear Son. Kaya tayo tinawag ng Diyos, kaya tayo tinuturuan sa Bible, para yung buhay natin unti-unting makapareho ng buhay ni Kristo. Kaya ng Christ-likeness. Kaya nga sabi sa Bible, looking unto Jesus. Araw-araw nakatingin tayo kay Jesus. Paano tayo tumitingin kay Jesus? Inaaral natin yung Bible. Tinitignan natin paano siya nabuhay, paano siya nag-isip, paano siya nangaral. Yun ang ibig sabihin, no? Ano pa? Ito yung connected sa message natin ngayon. Alam niyo, isa pang mission talaga ng Panginoon, itayo niya yung simbahan niya. Magtatayo siya ng isang organisasyon na makalangit, kahit wala na siya, yun ang magpapatuloy ng kanyang gawain. Ano yun? Simbahan. Kaya ang tawag sa atin, katawan ni Kristo. Ang ulo si Kristo, hindi si Pedro, hindi si Pastor Ed Pamintuan, hindi ko sino mang pulano. No? Sa ibabaw ng batong ito, itatayo ang aking iglesia. Tatlo yan eh. Tandaan nyo na sa Baptist Church, ang paniwala natin, si Kristo ang founder ng church. Hindi si John the Baptist, ha? Bagamat inaaral natin si John the Baptist, bagamat yung pangalan ay connected kay John the Baptist, pero ang founder si Jesus Christ. Matthew 16:18, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko. Hindi niya sinabing ang iglesia ni John the Baptist. Hindi, akin. Sa kanya talaga yan. Pangalawa, siya yung foundation. Siya yung pundasyon talaga ng simbahan. Siya yung bato natin, no? Kaya hindi magigiba. May kanta nga, si Kristo ang sandigan, di magigiba. Si Kristo ang sandigan, di magigiba. Mas matatag kaysa kabundukan, di magigiba. Pangatlo, si Kristo hindi lang siya founder, hindi lang sa foundation, siya yung head of the church. Siya ang ulo. Siya talaga yung sinusunod natin, no? Siya yung nagpapatakbo sa simbahan. Ang mga pastor, mouthpiece lang yan. Ang mga pastor, ang tawag natin, under shepherd. Siya talaga yung dakilang pastor. So mga kapatid, nakita natin, punta tayo kay John the Baptist, kinukompare natin yung ministry. No? Kinukompare natin yung ministry. Kapatid, ministry ni John the Baptist na tayo ngayon. Number 1, preaching. Kaya nga sinagsabing, repent for the kingdom of heaven is at hand. Siya yung nauna nag-preach, tapos yung dalawang si Jesus. Nung mabinyagan na si Jesus, siya naman yung nangangaral ng repent for the kingdom of heaven is at hand. So yun ang isang ministry. Mga kapatid, as a Baptist Church, ang ministry natin, minsan kasi nagtataka yung pastor, meron pong sila nagtanong bagyo, di ba tayo pwede magpadala ng tulong? Well, kung kaya ng budget natin, magpapadala. Pero ang number 1 na mission natin is preaching the repentance. Yung budget natin, mas karamihan dyan, doon natin ano talaga, no? Meron gagamitin ng Diyos na iba. Number 1, government. Alam ng Panginoon, may kanya-kanya siya. Minsan kasi nalilito yung iba eh. Kaya may mga religion na ang trabaho lang nila, magkawang gawa. Well, sige, magkawang gawa, hindi naman na-save. Napigyan mo ng pagkain, pero pumunta pa rin sa impyerno. Now sa atin, kung kaya natin, tutulong tayo, pero hindi yung primary nating mission. Ang number 1 nating mission is preaching the gospel. Second, si John the Baptist specifically, hinanda niya yung daraanan ng Panginoon. Sa paanong paraan, sa pangangaral niya, nagsipag-repent na ibang mga tao. Tapos yung iba, nagpabaptize na. Pagdating ni Jesus, nandiyan na yung materialis, tinayo na lang niya. So, yun ang pangalawang ministry niya, no? Preparing the way of the Lord. Tayo rin, ano trabaho natin? Paano natin piniprepare? Well, bago makapunta, maniwala ang tao kay Kristo, dahil hindi nila siya nakikita, tinitingnan nila yung buhay natin. Sa pamamagitan ng buhay na, kaya minsan gagawa ka rin ng mabuti, minsan nagsasacrifice tayo. Oh, kailangan, may isang tao, nagpuntak siya sa'yo, pinulungan mo kasi gusto mong matulungan. Kung sinisigil mo, inaway ganyan, huwag mo na lang patulan. Kasi para mangyayari dyan, tinitignan niya eh.
Umahanap yan, pagka minura mo yan, nagalit ka kasi hindi ka nagbayad eh. Ay, wala pa kang pagkakain kasi pag inuntahan ko eh. Gano'n, ha? Kailangan, pagka, sabi mo, kailangan magbabayad. Ano pang bago sa'yo? Hindi mo yun, gano'n ba? Kailan po ulit mangungutang? Yan sabi sa Bible, di ba? Pag sinupal ka sa kanan, bigyan mo yung kaliwa. Parang inihanda mo yung tao. Ano yun itong mga to? Yung pag pinakilala mo na ngayon si Kristo, ano sabi sa Bible? If any man be in Christ, he is a new creature. Ano pala? Ibig sabihin, naunawa nila yung mensahe ng salita ng Diyos sa nakita nila sa buhay natin. So yan ang equivalent of preparing the way of the Lord. Pangatlo, baptizing those who repented. Kaya nga may simbahan tayo. Di ba wala tayong simbahan? Preach tayo ng preach, tapos may nag-repent, hindi mo siya mababaptize. Kasi ang authority to baptize binigay sa simbahan. Kaya kailangan mag-organize tayo ng simbahan dito, no? Atendo ka, maganda. Isa pang naging trabaho ni John the Baptist, pwede ba tayo pumunta sa John chapter 1? Kanina sa verse 29, dumating na si Jesus. Punta tayo sa verse 33 ngayon. John 1:33. And I knew him not. Hindi ko talaga kilala kung sino yung binabanggit sa Bible, sabi niya. Pero may senyas. But he that sent me to baptize with water, God the Father yan, the same said unto me, makikilala mo kung sino yung Messiah, sabi niya. Upon whom thou shall see the Spirit descending and remaining on him, the same is he which baptizeth with the Holy Ghost. Pag pumunta kayo sa Matthew 3, tama nung biniligan si Jesus, ang dami na binaptize ni John the Baptist eh. Siguro, 100 na. Mare, no? Tapos nagpapaptize si Jesus ngayon. Pero kakaiba si Jesus nung binaptize siya. Meron bumaba na kalapatan, Holy Spirit. Tapos may boses na nagsabi, eto ang sinisita ko naman, nalubos kong pinalulugdan. Doon nakilala kayo ni John the Baptist, eto na yung Messiah. Kasi si Jesus wala pagkakaiba sa ibang Hudyo na binaptize eh. Hudyo rin eh. Tao rin eh. So, paano malalaman kung sino dyan yung Messiah? Ang senyas ng God the Father, kung sino yung binyagan mo na may bababa sa kanyang banal na Espiritu. So, malinaw mga kapatid, nabaptize niya. Pero bumalik si Jesus the next day. Tingnan nyo. Verse 35. Ito ngayon. Dito magsisimula yung simbahan actually. Again, the next day, after John stood, and two of his disciples, looking upon Jesus as he walked, he said, behold, bumalik si Jesus. Anong purpose ni Jesus? Bakit bumalik? Kaya nabaptize na rin naman siya. Alam mo bakit? Kukunin na ni Jesus yung mga disciple ni John the Baptist. Kasi yun yung mga materialis na gagamitin para maitayo yung simbahan. Sino yung sumunod? Nakalagay dyan, 36, and looking upon Jesus as he walked, he said, behold, the Lamb of God. Pinakilala niya ulit. And the two disciples, 37, heard him speak, and they followed Jesus. And then Jesus turned and saw them following, said unto them, what seek ye? Sino hinahanap niyo? They said unto him, Rabbi, which is to say, the interpreted, Master, where dwellest thou? He said unto them, come and see. And they came and saw where he dwelt, and abode with him that day, for it was about the 10th hour. Now, napakahalaga nitong ikukwento ko sa inyo. Mga kapatid, nabaptize na si Jesus. Ang dami nang binaptize ni John the Baptist, pero hindi siya magtatayo ng simbahan. Disciple ni John the Baptist yung mga yun. Pero hindi siya magtatayo. Inanda niya lang yung mga yun. Ngayon, pagbalik ni Jesus, parang sinasabi ni Jesus, nabaptize na ako, handa ako nang itayo ang simbahan. Na yan ang isang mission ko. Parang sinasabi ni John the Baptist, Panginoon, ito po yung mga materialis. Kasi ang simbahan, tao. Tao na nagsisi sa kasalanan at nabautis mo sa tamang paraan. Sino ba yung mga yun? Yung mga binaptize ni John the Baptist. Pero ang unang-unang pinasunod niya yung dalawa. Actually, pag na-research nito, yan si John, yung mismo nagsulat nitong book na ito, at saka si Andres. Tapos pag tinuloy nyo na yan, nag-aral yung dalawa, nakitulog kung saan nakatira si Jesus. Kinabukasan, si Andres, dinala niya na yung kapatid niya, si Pedro. Tapos yung isa naman, dinala niya na yung kaibigan niya. Mga kapatid, ganun ang simbahan. Nagsisimula lang sa dalawa. Kaya ang Jerusalem Church, nagsimula na yan sa dalawa. Pero doon, sinisimula na ni Kristo itayong simbahan. Ang ibig sabihin kasi ng simbahan, assembly. Called out. Ibig sabihin, pag may tinatawag ka na, tapos binubuo mo na sila bilang organisasyon, nagsisimula na ang simbahan ni Jesus. So mga kapatid, sana nakita natin, yan ang ministry ni John the Baptist. Nagawa niya na eh. Okay, bago ko tutuloy sa kamatayan, mamaya aralin natin yung kamatayan at saka yung legacy na lang.
gusto ko maunawaan, alam niyo ba 3 beses lang nagkita o nag-intersect? Alam niyo ba sa nag-intersect? Kumbaga, nagkaroon ng Tagalogin yung intersect. Kasi hindi lang nagkita eh. Basta yung si John the Baptist at si Jesus, 3 beses lang sila nagkita. Actually, 2 nga lang eh. Pero I consider yung isa. Sa unang paraan, di ba nung pinagbubuntis ni Mary? Na sinabi sa kanya ni, uy, mapalad ka, sabi niya. Kasi yung anak niya, tumatalon, 6 months na eh. Samantalang si 1 day pa lang siguro, 2 days pa lang si Jesus sa sinapupunan. Ang tawag ko na rin doon, intersect. Kasi parang aware si John the Baptist eh, na kahit hindi pa siya pinapanganak, yung Messiah, nandun siya ng aking tiyahin. Ang tawag ko na rin dyan, intersect. Although hindi muna sila nagkita. Kasi pa lang sila eh. Kaya dyan yung mapapatunayan, tanda nyo baka meron sa ating ganito. Naniniwala na yung, ang tawag doon? Yung pag ilalaglag yung bata kasi hindi pa sa pinana. Mga kapatid, sa Bible, ang doctrine, pag inaral natin, pag yan isang araw na, tao na yan. Kasi ito yung isang ebidensya eh. Bakit? Nandun pa lang sila, magkakilala na. Yung si Jesus, araw pa lang siya eh. Ngayon pa lang siya in-announce ng angel na mabubuntis ka. Ibig sabihin, ngayong araw na yun, nagkaroon na siya. Tapos itong si kabila, 6 months na. Pero nag-worship na yung isa eh. Tumatanong talaga pag binasa niyo sa Luke chapter 1. Kaya nalaman ni na lubos ko ang pinagpala kasi ang Panginoon. Okay, so yun ang unang pagkikita nila. Ayaw gamitin sa ng pagkikita eh. Mas maganda yung nag-intersect, no? Hindi sila nagkita physically, pero parang anong tawag doon? Pakiramdaman na. Pangalawa nagkita sila kapatid. Connection. Pangalawa nagkita sila nung binaptize lang si Jesus. Biro mo 30 years old sila, yung isa mga 30 and a half or 31 years old, nagkita sila for the first time. Pero maganda, hindi pa sila magkakilala, pinaparangalan na nila isang isa. Yun ang gusto ko maipasay sa mensahe ito mga kapatid. Ano? Yung unang pagkikita nila, yung pangalawa na to, nung binaptize siya, di ba may nagtatanong kay John the Baptist, sino ka ba? Ba't ka nagbibigyan? Ikaw ba ang Kristo? Kasi naabangan nila yung Kristo eh. Sabi niya, hindi ako ang Kristo. Ako yung nagbibinyag lang sa tubig, pero may darating sa likuran ko. Di ba binagay ko sa inyo sa last week? Yung sabi niya, na siya ay mas mataas sa akin. Pangalawa, siya'y nauna sa akin. May ginamit ako salita, pre-existent at saka yung isa, no? So mga kapatid, ganun dapat tayo sa mga tao. Bugyan natin ng example. Yung kapag may nabalin, minsan tayo, di pa natin kilala ang tao, tinichismis na natin. Alam niyo ba yan? Lalo na dito sa community natin dito. Narinig mo na. Ay, ganito rin. Si Kawai, ganun daw yun. Parang hindi mo pa siya nakita. Kapatid, wag ganun. Kung talagang Baptist ka, gayahin mo si John the Baptist. Hindi pa niya nakita si Jesus. Balikan natin si John chapter 1. Tingnan natin, para makita niyo yung verse. Hindi pa sila nagkikita rito Nagbabaptize pa lang siya, tinatanong siya ng mga Pariseyo, sino ka ba? Sabi nila. Verse 19. And this is the record of John. When Jews sent priests, magpadala sila ng representative and Levites from Jerusalem to ask him, sino ka ba? And he confessed and denied that, I am not Christ. Sino ka ngayon? Kung hindi ikaw ikaw ba si Elias? Sabi nila, I am not. Okay? Ikaw ba isang propeta? Hindi ako. Sino ka? Sabi nila sa 22. Ang sagot niya, I am the voice. Again, yun ang trabaho niya. Ako yung boses lang, ako yung maghahanda ng way of the Lord. And then may dalaw ulit yung mga Pharisees. 25. They asked him and said unto him, why baptizest thou? Then if thou be not the Christ, hindi ka rin si Elias, hindi ka rin propeta. Ang sagot niya, I baptize you water, but there is one standing among you, whom you know that. Tignan nyo, may parating, hindi nyo pa siya kilala. He is who coming after me is prepared. Gusto ko salitang prepared. Ibig sabihin ng prepared, Pinahanda. Hindi yung salitang prepared. Ang ibig sabihin ng prepared yan, mas mataas siya sa akin. Kasi Diyos siya eh. No? Prepared. Tama, yung preference, yung ibig sabihin, mas kabilib-bilib siya sa akin. Mas dakila siya kaysa sa akin. Ang ibig sabihin niya. Mas mataas siya kaysa sa akin. At kaya sinabi niya pang sumunod na salita, he is who coming after me is prepared before me sa 27, whose shoes not says I am not worthy to unloose. Pero mo, hindi ka karapat-dapat magkalag ng panali ng kanyang sandalyas. And then ang sabi niya, nauna siya sa akin. May nauna siya sa akin. So mga kapatid, principle dito, kung meron lang tayong taong hindi pa natin nakita,
pero gusto mo siyang pag-usapan, baka pwede yung pag-usapan yung mabuting bagay na nabalitaan mo sa tao na yun. Pagka may pinabalita sa yung masama, huwag mo nang pahiramin yung tenga mo. Sabihin mo, hindi ito basurahan, ano? Gusto nitong tenga ko yung magagandang balita. Okay? Mga ganon. So, yan ang ginawa ni John the Baptist sa Panginoon. Eh. Okay? Pangatlo nagkita sila, nung bumalik siya kinabukasan. Para endorso niya na yung dalawang disciple niya. 3 beses lang sila nagsalita. Pero matatawaran ba natin yung friendship nila? Mga kapatid, ang binibigay kong ideya sa inyo dito, ang friendship hindi sinusukay sa dami ng beses na pagkikita nyo, sa tagal ng pagsasama nyo. Minsan nga, pag matagal kayo nagkakausap, diyan na lumalabas yung mga maling usapan. Kakasawaan. Kasi wala kayo magawa, kailangan may pag-usapan kayo, ano, may mabubuksan nyo. Pero sila, 2 beses lang sila actually nagkita. Yung isang ang sinasabi ko, nasa chat pa sila. Pero they know each other. Tapos ang sinasabi nila yung magaganda. Wala silang sinabing masama. Kaya best friends sila eh. Okay? Now, ito pa isang lesson ko. Alam niyo ba, isang beses, meron pang 2 beses, hindi sila nagkita physically, pero gusto ko yung pasasaya. Nagkaroon pa rin sila ng connection through their disciples. Okay, papakita ko yung isa. Tawag ko rito, through their disciples eh. Balik tayo sa John chapter 3:22. John chapter 3 verse 22. Patapos na po tayo. Ang sabi rito, di ba nagbibinyag si John the Baptist, nagbibinyag na rin yung grupo ni Jesus. Pinag-aaway sila. Ang sabi ng verse 23, John also was baptizing. Paano magkukumpetensya? Pero hindi sila magkakumpetensya bilang magkaibigan. Yung mga disciples lang nila, they were baptized. And then, sabi sa 24, for John was not yet cast into prison, kasi makukulong siya later on, meron ngayon question. Then there arose a question between some of John's disciples. Ang usapan nila, sino may authority sa inyo? Sino magaling sa inyo? Bakit nagbabaptize siya? Nagbabaptize tayo. Alam niyo, sagot lang ni John the Baptist, ganito, no? 27. John answered and said, a man can receive nothing except be given him from heaven. Ano yung sinasabi niya dito? Ako ngayon na ako na nagbaptize. Pero siya yung nagbigay ng authority sa akin. Ngayon kung nagbabaptize siya, hayaan natin siya. Authority niya yan. Okay, authority niya galing siya sa langit eh. Buti nga ako yung binigyan, ako lang yung nabigyan ng privilege na magbaptize na una, pati siya ako nagbaptize. Pero may nabaptize na siya, may karapatan na siya magsimula ng simbahan niya. Hindi ako magsisimula ng simbahan. Ang ganda, di ba? Na habang pinag-aaway kayo, ang ginawa mo, huwag niyo kami pagawain. Magkakampi kami. At alam niyo, para makaiwas sa away, itaas mo yung itaas mo yung rango ng isa. Kaya nung nag-aaway kasi yung inggit, selos eh. Uy, sabi ni ganito ka. Ganun ako? Ay, magsasabi ka na mas masama. Hindi ko alam, ano siya sa akin. Masama siya sa akin. Ganun na isa ang away eh. Pero kung usapan nyo yung naghahanap ka ng mas mabuti siya kaysa sa'yo, walang away yan. Walang away yan. Pero mo, dapat, ang intention talaga ng alagad niya, normal yun sa human eh. Yung may loyalty tayo sa leader natin, tapos ayaw natin may ibang sumisika. Kaya parang pinagbabangga sila eh. Pero sabi niya, actually, kaya naman ako nakapag-baptize, galing din sa kanya. A man can receive nothing except it be given him from heaven. Eh, siya binigyan sa ng authority. Taga saan ba si Jesus? Taga heaven. O, tingnan nyo ngayon. Sabi niya sa 28, ye yourself bear me witness. Sinabi ko na sa inyo dati pa, hindi naman ako Kristo. Pinadala lang ako bago siya. Ito ngayon. Ito ang send ko na mensahe natin sa 29. Gusto ko makita niyo yung verse 29. He that hath the bride is the bridegroom. Alam mo yung ko niya rito? Parang, kung ano na kayo ng kasal, ngayon ko naisip, nung inaaral ko rito, di ba pagka nagkakasal may best man? Yes. Tapos, yung babae ang tawag sa babae. Maid of honor. Pero actually, sa Bible, hindi yun in-emphasize. Ang in-emphasize talaga sa lalaki. Dapat laging may best man. O di ba din tayo isang, kunwari na kung nag-asawa sa yung friend mo, o kaya kapatid mo, kasi kakasal ka, di ba ngayon may best man na may asawa na? Pero kung aaralin nyo sa Bible, dapat pala single. Alam nyo kung bakit? Kasi isa rin sa purpose ng best man talaga, kung alam nyo, pag hindi nakarating yung ikakasal, tuloy ang kasal. Ang ikakasal, yung best man. Pero hindi niya magiging asawa yung kinasal sa kanya. Parang ang mangyayari pa rin, natuloy yung kasal ng talagang groom. Parang proxy. Proxy siya. Pero hindi siya yung magiging asawa na legal. Yung pa rin kahit wala siya. So, dito, ganitong ginawa ni John the Baptist. Sabi niya,
Alam niyo ba't niyo kami pinag-aaway? Ang bridegroom talaga, si Kristo, ang bride niya, yung simbahan, but the friend of the bridegroom, yan yung best man, si John the Baptist yan. Which standeth and heareth him, rejoiceth greatly because of the bridegroom voice. This is my joy before. Alam niyo, ang ibig sabihin niya, baka sa kanila ang kasal, naunang dumarating yung best man. Tapos siya yung, parang baka idadaan sa kanya, tapos kahit gandang-ganda siya sa bride, nagugustuhan niya siguro, no? Pero kinakabahan din siya pag hindi pa dumarating yung baka namatay, na-aksidente. Pero pag narinig niya ng, andyan na, baka sasakyan pa lang o karwahe, wow, tuloy na. Ganun dapat kapag kaibigan ka. Hindi mo lalaman yung kaibigan mo, kundi matutuwa ka na naging tulay ka para magkatuluyan yung groom at saka yung bride. Mga kapatid, sana po ganun tayo sa Panginoon, no? So makita natin, tapos alam niyo sinabi ni Jesus dito, may pinanggit siya sa John chapter 11. Punta tayo dun sa chapter 11. Pag-aaway na naman sila, Matthew naman yata. Tama, Matthew to 11. Matapos na tayo. Matthew 11. Meron na naman silang pag-aaway na naman sila rito eh. Chapter 11, verse, nakulong na ba si John? Hindi pa. Sabi sa verse 11, chapter 11, verse 1, and it came to pass when Jesus had made an end of commanding his 12 disciples, okay? Narinig niya ngayon, nakulong na. No? Verse 2, now when John had heard in the prison, nakakulong na pala si John dito. Tapos medyo nagpadala siya ng mensahero kay Jesus. Alam niyo, pag inaral yung chapter 11, parang na-depress si John the Baptist. Nakakulong siya. Alam mo, nagpadala siya ng mensahero. Sabi niya sa verse 3, and said unto him, art thou he that should come? Or do we look for another? Nagduda siya bigla kay Jesus. Matalang dati pinapakilala niya, dumating na. Pero dahil nakakulong siya, parang nagduda siya. Siya na ba talaga yung Messiah? Nagpadala siya ng disciple niya kasi nakakulong siya. Alam mo, sagot ni Jesus sa verse 4, go and shew John. Ibigay niyo yung sagot niyo kay John. The blind receive their sight, the lame walk, the leper are cleansed, the deaf hear and heard raise up, and the poor have the gospel preached to them. And blessed is he, whoever shall not be offended in me. Alam mo, si Jesus mapag-alalay din. Actually, pwede niyang i-rebuke si John the Baptist. Ano ka ba? Ba't nangihina ka na? Mga kapatid, sa buhay ng tao, minsan yung kaibigan mo, may magagawang, sa tingin mo lang kontra, pero baka hindi niya sinasadya. Dala lang ang problema niya ng depression. Pero si John the Baptist, ang tibay niya, bigla siya nagduda. Pero at least maganda sa kanya, nagpadala siya ng tao para i-guarantee sa kanya na ito na talaga yung Messiah. Alam mo kung bakit? Parang sinasabi ni John, mamamatay na ako. Parang may premonition na siya, mamamatay na siya. Baka hindi pa ako tapos sa mission ko. Kasi ang mission niya, ihanda ang daan at ipakilala siya, di ba? Kung may pinakilala siya na baka hindi pa to, hindi pa siya dapat mamatay. Pero alam niyo, nung ginarati sa kanya, ako na yan. Kasi ito yung ebidensya, yung mga minister ko, nagkaroon ng paningin yung bulag, nakalakad yung lumpo, no? Gumaling yung ketongin, yung mga mahirap, ganito, no? Pero alam niyo, gustong-gusto ko kay Jesus, ito. Tingnan natin ngayon sa verse 7. And as they departed, umalis na yung disciple ni John the Baptist. Sino na lang natira? Mga disciple na lang ni Jesus. Alam niyo, pwede mangyari sa mga disciple ni Jesus? Siraan si John the Baptist, ganun pa rin yung friend mo. Nagdududa pala sa iyo. Alam mo ginawa ni Jesus? Tingnan niyo, what went ye out into the wilderness? Concerning dyan, kinukwento niya, makinig kayo sa akin mga disipulo ko. Pag kayo pumunta sa disyerto na makikita niyo, mga halaman na tinatakay ng hangin. But what went ye out to see? A man clothed in soft raiment? Behold, they wear soft clothing in the king's house. Pagka naghanap kayo ng magandang damit, yun mga sa palasyo. Verse 8. But when went you out to see a prophet? Naghanap mo kayo ng propeta. Ano sabi ni Jesus? I say unto you, more than a prophet. Pinas niya si John the Baptist. Kinukumpara siya kay Elijah, kinukumpara siya kay Moses, o sasabihin ko sa iyo, dahil niya pa yun ngayon. Mga kapatid, from the mouth mismo ni Jesus. Ganun niya tinas si John the Baptist. Verse 10, for this is he, of whom it is written, behold, I sent a messenger before thy face, which shall prepare the way before thee. Kasi baka nagdududa na yung mga disciple ni Jesus eh. Ba't ganun yun? Parang nasira tuloy yung paniwala ko sa atin. Tapang niya, tapos ngayon bigla siyang bahagang buntot. Mga kapatid, sa buhay natin, mararanasan natin yan. Hindi lahat ng parang malakas ka.
So yung mga kaibigan mo, katulad ko, bilang pastor, baka nakatingin kayo sa akin. Isang araw na lang may makita kayong kasalanan na gawa ko. Ay, ganun yung pastor! Mga kapatid, hindi ganun. Hindi ganun ang Kristiyano. Ang Kristiyano, aalalayan mo. Hindi mo kukonsentin sa kasalanan. Katulad nito, hindi na naman kinukonsentin yung pagiging mahina ni John the Baptist eh. Pero may alam siyang dapat niya ipagmalaki kay John the Baptist. Dahil ba niya yung mga propeta? Ano pa sabi niya ngayon? For this is he, of whom it is written, Behold, I send my messenger before thy face, which shall prepare thy way before thee. Siya yun. Siya na talaga yan. Verily I say unto you, eto lang, gusto ko, among them that are born of women, there hath not risen a greater than John the Baptist. Notwithstanding he that is least in the kingdom of heaven is greater. Alam niyo, gusto ko rito mga kapatid. Ito, about friendship ito eh. Pagka may kaibigan ka, kunwari, nanghina siya, no? Actually, hindi na sinasabi ni Jesus to ng harapan kay John the Baptist eh. Di ba tayo, baliktad tayo eh. Pag nakaharap yung tao, hinahangaan mo. Galing mo, gwapo mo, galing mo magdala ng damit, no? Pero pag nakatalikod na yan at may nagsimula ng isang negative, dadagdagan mo pa ng negative. Si Jesus, hindi na nga narinig ni John the Baptist ito. Hindi na niya, nakakulong siya eh. Hindi na rin narinig ng disciple ni John the Baptist ito. Kasi umalis na sila, nakalagay dyan, departed na eh. Mga disciple na lang ni Jesus, mga kapatid, sana ganun tayo sa kaibigan. Kahit hindi niya naririnig, magsabi ka na maganda. At sinisigurado ko pwede makarating sa kanya. Magsabi ka na negatibo, kahit hindi siya makakarating sa kanya. May tenga ang, ano yun, taga? Ay, May pakpakang balita. may tenga ang lupa, may pakpakang balita. Nakalagay sa Bible yan, mga kapatid. Kaya mas maganda ng maganda ang sabihin mo. Maganda na ang sabihin mo kahit kanino tao. Kanina, hindi pa nakita ni John the Baptist si Jesus, may maganda na siya sinasabi. Ngayon, baliktad. Si Jesus naman ang may magandang sinasabi. Anak na siya ng Diyos, ha? Tutusin, di sa karapat-dapat na mag-glorify ng tao lang. Pero bilang tao ngayon, binibigyan tayo ng example, okay, kung nangihina siya, gusto kong huwag niyong kalimutan, magaling siyang propeta. At mas dakila siya kaysa sa kanino mang tao, ipinanganak. So magtatapos tayo mga kapatid, ano pa yung comparison natin? Kamatayan. Si Jesus namatay sa cross, si John the Baptist pinubutan ng mundo. Yeah. Ang tawag ka rito, pareho silang martir. Namatay sila dahil sa katotohanan. No? Yung isa, inaccuse siyang, sinasabi mo Diyos ka eh. Actually, yung kaso kay Jesus, blasphemy. Hindi niya tinanggihan. Kaya pinaccuse siya. Kasi kasalanan sa mga Hudyo. Sasabihin mo Diyos ka eh, masyado silang sa asagad. No? Si John the Baptist naman, ang kinamatay niya, no, sinabihan niya na hindi mo dapat kunin yung asawa ng kapatid mo. Actually, kapatid naman talaga ni Herod si Philip. Kaya nakurso na lang niya yung asawa niya. No? Eh, dahil siya yung hari, kinuha niya, hindi makapalag yung kapatid. Pero merong Baptist na hindi tama yan. Tinanong siya, pero takot pa rin si Herod. Pag alam niya, takot si Herod, hindi niya pinapatay eh. Kaya lang may pahamak, may sumayaw eh. Tapos nangako, mag-ingat kayo sa pangako, no? Bigla niya nabitawan, pero gusto bawin, hindi na niya mabawi. Dami nakarinig eh, na ano man ang hiningi ko, ibibigay ko. Eh, ang hiningi, ulo. Ulo ni John the Baptist. Kaya namatay si John the Baptist, mga kapatid. Pero ang legacy ngayon, mga kapatid, at least si John the Baptist, pinrioritize niya si Kristo. So sa buhay natin, unahin niyo si Kristo. Darating ang panahon, i-honor ka ni Kristo. Hindi John the Baptist. No? And then ano pa, hindi lang niya pinrioritize si Kristo, proximity kay Kristo. Ibig sabihin niya, maging malapit tayo kay Kristo. No? Siya maging malapit, hindi lang pinsan sa laman, yung testimony nila parehas. No? Yung kanilang mensahe parehas, yung moral standard nila parehas, yung kamatayan nila parehas, ano? Pareho silang martir. So mga kapatid, in conclusion, gusto kong makita na kung sa Old Testament, tinayo yung templo, nagsimula yung ideya kay David, pero hindi siya pinayagan, pero hindi siya tumigil, nag-ipon siya ng materials. Ang nagtayo si Solomon. So si John the Baptist, hindi siya nagtayo ng simbahan, pero siya yung nag-prepare ng materials. Pero ang nagtayo si Jesus Christ. So tanda niyo, ang simbahan kay Kristo, kahit ang pangalan niya, Baptist Church, si Kristo ang nagtayo. Si Kristo ang foundation, si Kristo ang ulo. And last na gusto kong i-emphasize mga kapatid, si Jesus Christ at saka si John the Baptist, BFF forever. BFF forever talaga sila. Gustong-gusto ko ni John 3:29 na kapag kayo kaibigan, naririnig niya yung boses pa lang ng groom parating na tuwang-tuwa siya. At pag naipasa niya na yung bride sa groom, exit na siya. Alam niyo mga kapatid, dahil natapos na yung ministry ng John the Baptist, ano yun? Nagpakilala niya na si Kristo,
naihanda ang tahanan, nabaptize niya na, nakapag-baptize, na-endorso niya na yung kanyang mga disciple kay Kristo, namatay na siya. Ilang taon kaya namatay si John the Baptist? Ako, ang ina-approximate ko dito, 30, 33, 34. 33 siguro. Kasi magpinsan lang sila, si Jesus, 33 siya nang namatay. Lamang lang siya ng 6 na buwan. Mga kapatid, ibig sabihin ito, ang buhay natin, hindi kailangan mahabang buhay. Mas batas Kahit maikli ang buhay mo, kung alam mo yung kalooban ng Diyos at ginawa mo, fulfilled ka, kumpleto ang buhay mo. So mga kapatid, sana ganyan po tayo sa buhay natin. No? Hanapin mo kalooban ng Diyos at yun ang sikapin mong gawin. At sa pagiging kaibigan, matuto tayo kay John the Baptist at kay Jesus. Hindi mo pa nakita yung tao, huwag mo ikwento yung negative niya. Pwede, kwento mo yung positive niya kung meron. Kasi kahit hindi totoo yung positive, walang masama ron. Ngayon, pag na-discourage naman, katulad ni John the Baptist, kahit hindi niya naririnig, banggitin mo yung mga magagandang bagay patungkol sa kanya. Pagka ganun ang kaibigan nyo, hindi kayo magkakahiwalay, forever talaga kayo. Lalo na kung pareho kayong Kristiyano. Magkaibigan na kayo sa mundo, pagdating sa langit, kayo pa rin. Tayo magsibayan, tayo magpasalamat sa Panginoon. The Lord Jesus Christ and John the Baptist, BFF, best friend, forever. No? Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po na aral namin for the second Sunday, ang buhay po ni John the Baptist, especially in connection with the Lord Jesus Christ. Salamat, meron siyang patotoo na sinabi mismo ng Panginoong Jesucristo na sa lahat ng pinanganak ng babae, wala nang dadakila pa kay John the Baptist. At kung naghahanap sila ng propeta, meron pong higit pa sa propeta at yan ay si John the Baptist. Panginoon, may klima ng buhay ni John the Baptist, hindi niya naranasan makapag-asawa, hindi siya nagkaroon ng anak, nabuhay lang siya until 33 to 34 years. Nevertheless, nakumpleto niya po ang kanyang misyon sa mundong ito. At alam ko po na sa kalangitan ay nag-enjoy po siya kasama ang Panginoong Jesucristo at pinaghahanda po nila ang pagdating ng mga mananampalataya na pagdating ng panahon ikakasal sa Panginoong Jesucristo bilang isang kabuuang iglesia sa kalangitan. Panginoon, habang nandito kami sa lupa, tulungan mo po kami una, pahalagaan namin ang simbahan na itinatag ng Panginoong Jesucristo mula sa mga materyales na ihanda ni John the Baptist. Ito po ang local church. Ano man ang tawag sa kanya, Baptist Church or whatever, kung ito po ay ginagawa ang iyong kalooban, suportahan po namin ang bawat simbahan. At sa Yerevan, Panginoon, tulungan mo kami na ipapatibay namin, palaki namin ang simbahan ito upang kahit kami wala na katulad ni John the Baptist, ay meron ka pa rin pong simbahan sa lugar na ito. At tulungan mo kami, Panginoon, na sa pagiging kaibigan, matuturing kami sa example po ng Panginoong Jesucristo at ni John the Baptist, na kung hindi pa namin nakita ang isang tao, kung meron kami mabalita masama sa kanya, huwag na po namin itong ipagsabi. At ito po ay iwaksin namin sa aming isipan. Kung mayroon kami nais na ipagsabi sa isang tao hindi pa namin nakita, ito ay ang mga magagandang katangian na maring nabalitaan namin patungkol sa kanya. Katulad ng ni John the Baptist, hindi pa niya nakita ang Panginoon, pero ang dami na niyang sinabing magagandang bagay. Pinarangalan niya, he must increase, I must decrease. Yung parating sa likuran ko ay higit na matalino, mataas kaysa sa akin, at nauna sa akin. On the other hand, ang Panginoong Jesucristo, nakita naman namin kung paano niya po in-encourage John the Baptist, bagamat siya nagkaroon ng period of depression, nagduda siya sa Panginoong Jesucristo, pero pinakilala ng Panginoon sa kanyang mga alagad, kahit hindi na naririnig ni John the Baptist o ng kanyang mga disipulo, na mayroong isang tao na naglingkod sa Diyos katulad ni John the Baptist. He is greater than a prophet. He is greater sa sino mang pinanganak ng isang babae. Nawa, ganun po kami magkaroon ng attitude, lalo na po sa samahan namin sa simbahan ito. Wala pong perfecto sa amin. Naway, huwag na po namin ipagsabi, ikwento, kahinaan ng bawat isa. Ang i-emphasize namin ay ang magagandang bagay na ginagawa ng aming mga kapatiran. At kung sila po ay nangihina o kami nangihina, naway may gawin kaming hakbang para mapalakas ang bawat isa. At tunay nga po, ang sabi sa Bible, ang totoong samahan Panginoon ay ang aming pagtitiwala sa Panginoong Jesucristo, sapagkat ang Panginoong Jesucristo, the same yesterday, today, and forever, ang pinangako ng Panginoon na you will never leave us nor forsake us. At kung kami mga mananampalataya, dapat po ang aming samahan ay forever din po, Panginoon. Hindi lamang dito sa lupa, hanggang dyan sa kalangitan. Pagpalain mo po ang bawat kapatid na nakinig ng iyong mensahe, katagpuin mo po ang pangangailangan pagalingin ang sino may sakit,
bigyan ng kaaliwan ng sino man nasa kalumbayan, bigyan po ng kaginawa ng nasa kagipitan. Tanggapin mo po ang aming sama-samang pagpupuri, pagdakila sa iyong banal na pangalan, sapagkat ang lahat po yan hiling at dalangin, alang-alang sa mga pangyarihang pangalan po ng aming Panginoon Jesucristo. Amen. Amen. Salamat po.